Araling Panlipunan 6, Quarter 3, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Suliranin, Issue at Hamon ng Kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika. Ito ay mula sa Learner's Packet Lip. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang suliranin, issue at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika. Para sa most essential learning competencies, naiuugnay ang mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika sa kasalukuyan na nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa. Sa araling ito ay maiuugnay ang mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika sa kasalukuyan na nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa. Bilang isang mag-aaral, ikaw ay inaasahang: una, naiuugnay ang mga suliraning, issue at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika sa kasalukuyan na nakahadlang sa pag-unlad ng bansa. Pangalawa, na ipaliliwanag na dumanas ng hirap ang Pilipinas pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. At pangatlo, na pahahalagahan ng mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika. May pagkakatulad ba ang mga suliraning kinaharap ng ating bansa sa kasalukuyan sa mga suliraning hinarap ng ating bansa sa panahon ng Ikatlong Republika? Tuklasin natin ang mga kasagutan sa pamamagitan ng pagtalakay sa ating aralin sa araw na ito. Ang suliranin ng Republika. Isang malaking hamon sa bagong pamahalaan ang kalagayan ng bansa matapos ang digmaan. Tiyaga at katatagan ng loob ang kinakailangan upang muling isaayos ang mga bayan at lungsod na sinira ng labanan. Isa sa mga suliranin ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Malaking pinsala ang idinulot ng digmaan sa bansa. Libo-libong buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira. Kasama na rito ang mga hayop na katulong sa pagsasaka, industriya, pabrika at bahay kalakal. Lumaganap ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga mamamayan. Hindi magamit ang mga pasilidad sa transportasyon tulad ng mga lansangan, tulay at sasakyang pandagat at panghimpapawid. Nasira rin ang mga patubig at sakahan. Bunga nito, humina ang produksyon ng bansa at nagkulang sa pagkain. Napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Malaking suliranin ng pamahalaan ang muling pagpapaunlad ng kabuhayan. Pinatatag nito ang agrikultura, kalakalan at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Inuna ang pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga lansangan at tulay sa mga proyektong pang-imprastruktura. Lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Isa rin sa naging suliranin ang kapayapaan at kaayusan. Suliranin din ang kapayapaan at kaayusan sa bansa pagkatapos ng digmaan. Dahil sa kakulangan ng mga trabahong maaaring pasukan at pagkaabalahan, natuon ang pansin ng nakararami sa mas madaling paraan upang magkapera. Lumaganap ang nakawan at hold up sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan.
Dahil dito, nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Higit na nagpalubha sa kalagayan ng bansa ang suliranin sa pagsasaka. Nagpatuloy ang kawalan ng gana ng mga magsasaka laban sa mayayamang hasyendero. Marami sa mga ito ang naging hook o kasapi ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o hukbalahap. Nagsimula ang hukbalahap bilang samahang gerilya noong panahon ng mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, tumanggi ang mga huk na isuko ang kanilang mga sandata nang hindi ipagkaloob ng pamahalaan ang kanilang kahilingan sa reformang pansakahan. Komunismo, sosyalismo ang ideolohiya ng mga huk. Layunin nila na pabagsakin ang pamahalaan. Lumaban sila sa pamahalaan at inakit ang mga hindi nasisiyahang magsasaka na umanib sa kanila. Maraming magsasaka ang sumali, lalo na sa gitnang Luzon na naging sentro ng pakikibaka ng samahan. Suliraning panlipunan. Matinding hirap at pagdurusa ang naging epekto na nagdaang digmaan sa Pilipinas. Kapos sa pagkain ng mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na sentro ng labanan. Nanirahan ang marami sa dikit-dikit at sira-sirang mga bahay at gusali. Buy and sell ng anumang bagay ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan sa panahong ito. Dahil sa kakulangan ng paninda at salapi, tumaas ang halaga ng mga bilihin. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. Nawala ng tiwala ang mga tao sa isa't isa. Lumaganap ang katiwalian. Ginamit ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan sa pagpapayaman at nagkaroon ng pandaraya at suhulan sa pamahalaan. Isa pang suliranin ay ang kakapusan sa pananalapi. Pagkatapos ng digmaan, dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Kakaunti lamang ang natirang salapi sa kaban ng bayan. Nahirapang makalikom ng buwis ang pamahalaan sapagkat walang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. Natigil din ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, asukal at niyog. At ngayon ay dumako na tayo sa mga tanong. Para sa unang katanungan, ano ang mapapansin ninyo sa mga suliranin ng Ikatlong Republika? Narito ang aking halimbawang sagot. Napansin ko na iba't ibang uri ng suliranin ang kinaharap ng Ikatlong Republika gaya ng pagbagsak ng ekonomiya, kapayapaan at kaayusan, suliraning panlipunan at kakapusan ng pananalapi. Ito ay malaking hamon sa pamahalaan kung paano niya masusolusyonan ang mga suliraning ito. Para naman sa pangalawang katanungan, paano hinarap ng ating Pangulo ang mga suliranin, issue at hamong kinakaharap ng ating bansa noon? Narito ang aking halimbawang sagot. Hinarap niya ito ng buong tiyaga at katatagan ng loob upang muling maisaayos ang mga bayan at lungsod na sinira ng labanan. Pinatatag nito ang agrikultura, kalakalan at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Para naman sa pangatlong katanungan, paano hinarap ng ating Pangulo ang mga suliranin, issue at hamong kinakaharap ng ating bansa ngayon? At narito ang aking halimbawang sagot. Hinarap rin niya ito ng buong tiyaga at katatagan ng loob ang mga suliranin, issue at hamong kinakaharap ng ating bansa ngayon. Para naman sa pang-apat na katanungan, sa iyong palagay, ano-anong mga dahilan kung bakit ang mga dayuhan ang luminang at nakinabang sa kabuhayan at kayamanan ng bansa sa halip ng mga mamamayang Pilipino? Nangyayari pa rin ba ito sa kasalukuyan? At narito ang aking halimbawang sagot. Isa sa mga dahilan ay mayaman ang ating bansa sa mga likas na yaman
kung kaya't nais nilang sakupin ang ating bansa. Magpahanggang sa ngayon ay may bansa pa rin na nais kunin ang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at ito'y kanila nang inaangkin. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Ayusin ang jumbled letters at sabihin kung ito'y may kaugnayan sa mga suliranin, issue at hamon noon sa kasalukuyan. Magbigay ng halimbawa at patunayan ang iyong kasagutan. Ano ang salitang ito? Ayusin ang jumbled letters na ito. Magaling! Ang salitang ito ay kapayapaan. Pangalawa, ano naman ang salitang ito? Ayusin ang jumbled letters na ito. Magaling! Ang salitang ito ay salapi. Pangatlo, ano naman ang salitang ito? Ayusin ang jumbled letters na ito. Magaling! Ito ay pagbagsak ng ekonomiya. Pang-apat, ano ang salitang ito? Ayusin ang mga jumbled letters na ito. Magaling! Ito ay suliraning panlipunan. At panglima, ano naman ang salitang ito? Ayusin ang jumbled letters na ito. Magaling! Ito ay kaayusan. At ngayon naman ay magbigay ng halimbawa at patunayan ang iyong kasagutan. Para sa unang salita, ito ay kapayapaan. Ito ay isa sa suliranin ng bansa pagkatapos ng digmaan dahil sa kakulangan ng mga trabahong maaaring pasukan at pagkaabalahan na tuon ang pansin ng nakararami sa mas madaling paraan upang magkapera. Lumaganap ang nakawan at hold up sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan. Dahil dito, nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Pangalawa, ang salita ay salapi. Ito rin ay suliranin sa kakapusan ng pananalapi. Dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Kakaunti lamang ang natirang salapi sa kaban ng bayan. Nahirapang makalikom ng buwis ang pamahalaan sapagkat walang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. Natigil din ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, asukal at niyog. Ang pangatlong salita naman ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Ito rin ay matinding suliranin ng bansa. Libo-libong buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira. Kasama na rito ang mga hayop na katulong sa pagsasaka, industriya, pabrika at bahay kalakal. Lumaganap ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga mamamayan. Hindi magamit ang mga pasilidad sa transportasyon tulad ng mga lansangan, tulay at sasakyang pandagat at panghimpapawid. Ang pang-apat naman ay ang suliraning panlipunan. Ito rin ay naging matinding suliranin ng bansa. Kapos sa pagkain ang mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na sentro ng labanan. Nanirahan ang marami sa dikit-dikit at sira-sirang mga bahay at gusali. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. Nawalan ng tiwala mga tao sa isa't isa. Lumaganap ang katiwalian. At ang panghuli ay ang kaayusan. Ito ay isa rin sa suliranin ng bansa pagkatapos ng digmaan. Higit na nagpalubha sa kalagayan ng bansa ang suliranin sa pagsasaka. Nagpatuloy ang kawalan ng gana ng mga magsasaka laban sa mayayamang hasyendero. Marami sa mga ito ang naging hook o kasapi ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o hukbalahap. Tunay na walang perpektong pangulo, ngunit sila ay nagpakita ng tapang at kakayahang pamunuan ang bansa. Ang mga suliranin, issue at hamon sa panahon ng Ikatlong Republika ay may pagkakaugnay sa kasalukuyan dahil magbigay ng inyong kasagutan. At narito ang aking halimbawang sagot. Dahil
Ang mga isyong pang-ekonomiya, panlipunan at pampulitika na kinaharap noon ay patuloy pa ring nararanasan ng bansa sa iba't ibang anyo. Ang mga suliranin tulad ng kahirapan, katiwalian at kawalan ng pagkakapantay-pantay ay nananatiling hamon sa kabila ng mga pagbabago sa liderato at sistema ng pamahalaan. Sa kabila nito, ang diwa ng bayanihan at ang kakayahang magkaisa para sa iisang layunin ay nagpapatuloy bilang mahalagang aspeto ng pagkatao ng Pilipino. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, magagawa natin. Pagkatapos mong malaman ang mga suliranin, issue at hamon sa panahon ng Ikatlong Republika at sa kasalukuyan, linangin mo pa ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Ikatlong Republika. Ibigay ang mga suliranin, issue at hamon at isulat ito sa loob ng kahon. Ang mga suliranin, issue at hamon ay suliraning pang-ekonomiya, suliraning pangkapayapaan, suliraning pangkaayusan, suliraning panlipunan, at suliranin sa pananalapi. Sa kasalukuyang panahon naman, ang mga suliranin, issue at hamon ay suliranin sa kahirapan, suliranin sa mga katiwalian, suliranin sa mga sakuna, suliranin sa mataas na presyo ng bilihin, at suliranin sa seguridad. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, gamit ang Venn diagram sa pamamagitan ng talakayan at gabay ng guro, isulat sa kaliwang bahagi ang mga suliranin sa Ikatlong Republika. Sa kanang bahagi naman ay suliranin sa kasalukuyan. At sa gitna naman ay ang naging suliranin ng bansa na pareho ang Ikatlong Republika at kasalukuyan. Gawin ito sa isang malinis na papel. Para sa panahon ng Ikatlong Republika, ang mga suliranin ay suliraning pang-ekonomiya, suliraning pangkapayapaan, suliraning pangkaayusan, suliraning panlipunan, at suliranin sa pananalapi. Ang mga suliranin naman sa kasalukuyan ay suliranin sa kahirapan, suliranin sa mga katiwalian, suliranin sa mga sakuna, suliranin sa mataas na presyo ng bilihin, at suliranin sa seguridad. Ang kanilang pagkakapareho sa panahon ng Ikatlong Republika at sa kasalukuyan ay ang suliraning pang-ekonomiya, suliraning pangkapayapaan, at suliranin sa pananalapi. Para naman sa pagsasanay bilang apat, gumawa ng isang slogan tungkol sa mga hadlang sa pag-unlad ng bansa na kailangan nating labanan sa kasalukuyan. At narito ang aking halimbawa. Hadlang sa kaunlaran, labanan ng bayan, sama-samang pagkilos, tungo sa kinabukasan. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gumawa ng pangungusap at iugnay ang bawat suliranin, issue at hamon noong Ikatlong Republika sa kasalukuyan na nakahadlang sa pag-unlad ng bansa. Gawin ito sa isang malinis na papel. Para sa unang bilang, pandemya o sakit. Ang aking halimbawang sagot ay, tulad ng naranasan noong Ikatlong Republika, ang kasalukuyang Pilipinas ay patuloy na humaharap sa mga suliranin tulad ng pandemya na nagpapalala sa kalusugan ng mamamayan. Pangalawang bilang, kawalan ng trabaho. Ang aking halimbawang pangungusap ay, ang kawalan ng trabaho ay nagdudulot ng kahirapan sa maraming pamilya. Pangatlo, kaguluhan. Ang aking halimbawang pangungusap ay, laganap ang kaguluhan sa ating bansa na dulot ng rebelyon, terorismo at alitan sa West Philippine Sea. Pang-apat, pambansang budget o pananalapi. Ang aking halimbawang pangungusap ay, masolusyonan na sana ang kakulangan sa pambansang budget para sa serbisyong pampubliko. At pang-5, mga programa at patakaran ng Pangulo.
Ang aking halimbawang pangungusap ay, maraming mga programa at patakaran ng Pangulo na hindi laging naipapatupad ng maayos, na nagiging balakid sa mas mabilis na pag-unlad ng bansa. Tandaan, dumanas ng hirap ang Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga pangunahing suliranin sa panahong ito ay ang pagbagsak ng ekonomiya, kapayapaan at kaayusan, suliraning panlipunan at kakapusan ng pananalapi. Maiuugnay ang mga suliranin, issue at hamon noong ikatlong republika sa kasalukuyan na nakahadlang sa pag-unlad ng bansa. O iyan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!